For today's vlog, magre-reset tayo ng check engine ng isang ka-Grabis natin. So 16,000 odo na raw yung motor niya, tapos nag-check engine. Tingin ko lumuwag lang yung battery nun yung terminal ng battery. Pag ganon, higpitan nyo lang. Kaya lang yung check engine, hindi na kasi mabubura yun Bale, kailangan talaga i-reset. Pero dito kasi, depende yan kung paano nag-check engine. Pag error code kasi yung lumabas, pag ganun kasi need na sa kasa i-reset yun Kasi para ma-diagnose nila na maayos. Saka para ma-adjust nila kung ano yung dapat i-adjust. Kung nag-check engine ka dahil lang sa battery, kahit hindi mo na dalhin sa kasa. So si sir, malapit lang siya sa akin dahil nasa kabilang highway lang ako, siya dito sa may kabilang highway. Kaya pinuntahan na lang natin siya. Sa pagre-reset naman, kailangan lang natin yung device na OBD scanner, saka yung OBD connector, yung 3-pin. Mamaya ipakita ko sa inyo. Meron na akong ginawang video about sa pagre-reset. Nandun yung link, pero ilalagay ko na lang ulit dito sa description yung Shopee link niya. So to, malapit na tayo. Ayun. Uy, lumampas. Ay, balik-balik. Baka nag-error ko. Bruh. Huh? Tingnan natin kung may nakalagay na error sa panel. Pero kung wala naman, i-reset na lang natin. Tingnan ko nga sir. Open natin. Ayun, check engine nga siya. Ayun So wala naman nakalagay na error sa panel. Sir, okay lang ibablog ko lang to. Mabilis lang naman So dito, tanggalin natin tong clip niya. Tapos to para ma-open natin tong lagayan ng battery. More on maintenance pa lang yung mga naibablog ko ngayon Kunin natin yung unit, OBD scanner, saka yung 3-pin connector. 9 months ko na kasi itong hindi nagagamit. Pero sana gumagana pa. Bali ito, i-connect lang natin sa cellphone. Saksak muna natin to. So nakabit na natin. Ngayon, i-connect na natin tong cellphone dito sa may scanner. Open natin yung car scanner na app. Tapos i-connect natin. 2,000 years later. Kaya lang may problema. Ayaw kumunik ng cellphone ko sa scanner. Yung cellphone mo na lang gamitin natin sir. Ayaw tong cellphone ko So yun, dito kay sir, kumukonik yung scanner. So yun, buburahin natin tong check engine niya. I-clear lang natin to. So clear, ayun nabula na. So nabura na natin. Double check natin kung wala na. Yun, wala na. Uy, salamat May pang merienda. Salamat boss. Thank you. So ayun, nabura natin yung check engine ng motor ni sir. Bale, naabutan tayo ng pang merienda. Salamat boss. Nice. Idagdag ko lang once na nag-check engine kayo, tapos may error na lumabas sa panel, pwedeng error 1 o kung anumang error ang lumabas dyan sa may panel nyo. May problem dun sa system. Pwedeng ECU na kasi ang sira nun. Pag ganun kasi, erekta nyo na sa kasa yun. Pero pag nag-check engine lang, nagalaw lang siguro yung battery nyan. Kasi ganun yung sa akin dati nung unang taon ng Grabis ko. Nag-check engine siya. Mga 2 months, mga nasa siguro ako nun, 6,000 odo. Tapos dinoble check ko yung terminal ng battery ko, maluwag yung tornilyo. So hinigpitan ko lang. Tapos bumili ako ng pang-reset. So natuto naman tayo kung paano natin gamitin yun. Tayo na lang mismo yung nag-reset. At least natuto ka na, nakatipid ka pa. At saka kung bago ka nga pala dito sa channel, meron tayong ibang ginawang mga video about sa basic maintenance ng Mio Grabis. Ginawan ko ng playlist. Paki-check na lang baka sakaling makatulong sa inyo. Saka nga pala kung nag-check engine kayo, kung nandito lang naman din kayo sa QC, kasi ako nagdi-deliver ako nagbibiyahe ako Comment lang kayo sa baba o kaya mag-post kayo sa group ng Mio Grabis kasi active naman tayo doon. Tumitingin-tingin tayo doon ng mga nagkakaroon ng problema. Siyempre, nag-share din tayo ng nalalaman natin para makatulong sa kanila.
Mahirap din kasi kung ipapamekaniko mo, basic lang naman. Eh kung natapat ka sa mekanikong hindi maalam masyado sa scooter, at tapos kung tinaga ka pa sa presyo, bawas pa magkabit ng tornilyo, ay wala na. Hindi ko naman sinasabi na lahat pero meron at meron talaga yan. Saka isi-share ko lang din, meron ako nakita sa group na kumatok ang makina. So ang nangyari, baba makina siya. Palit piston saka block siya. Dahil natuyuan ng langis, so medyo mahapdi-hapdi ang gastos nun dahil ang daming papalitan. Kaya hanggat maaari, huwag niyong papabayaan sa langis. Kahit anong langis pa gamit nyo, basta ang importante, regular kang nag-change oil. 1,000, 1,500, 2,000, basta huwag mong kakaligtaan. Kesa mag-change oil ka na lang. So sa mga next vlog pala natin, i-share ko sa inyo kung paano kumita ng Grab Express sa Kalalamove ng sabay. Bale triple booking. Hindi ko kasi matimingan yung binibigay ni Grab na booking na malayo. Tapos sasabayan ko ng 2 booking ni Lalamove. Puro malapitan lang kasi binibigay ni Grab sa akin ngayon Kaya hindi ko may vlog. Pero pag ganun kasi discarding ginawa mo, isang balikan lang, kota ka na. Pwede ka nang umuwi. Yun din kasi yung pinaka best way para kumita ka na maayos kay Lalamove. Pag hindi ka kasi ganyan dumiskarte, wala, matatalo ka sa gas, saka sa pagod. Kaya karamihan ng mga rider, mga delivery rider, ganyan ang discarding ginagawa. Sa mga matatagal na, pero sa mga bago kasi medyo hindi pa nila kabisado yung mga ganyan Saka ako, namimili lang ako ng booking ngayon Pagka walang base fare, walang plus, di ko kinukuha yan. Pero karamihan talaga ng booking ngayon, walang base fare. So yun ang mga ibablog natin sa mga next na upload natin. Sa ngayon ko lang napansin na pangit pala itong nasa kaliwang side mirror ko. Pangit ang pagkakalagay. Parang nakayuko. So ayusin ko na lang sa bahay mamaya. Malapit-lapit naman na tayo sa bahay. So para maging updated ka sa mga susunod kong video, mag-subscribe lang po kayo dito sa channel. Mga ma'am, sir, mga boss, mga paps. Saka paki-on na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. So balik tayo sa pag-maintenance ng motor. Meron akong ginawang video about sa paglilinis ng panggilid o CVT. Tapos naglagay ako ng torsion controller doon. Kasi para maiwasan natin yung pag-overheat ng torque drive. Saka sa video na yon, makikita natin kung paano kinakabit ng tama yung mga pyesa ng pulley drive phase saka ng torque drive ng clutch assembly. Saka kung paano magre-grease ng torque drive. I-assemble ng tama yung mga pyesa at i-disassemble. Saka proper orientation ng washer sa mga nut para maiwasan yung paggagasgas ng likod ng backplate sa likod ng drive phase. So hanggang dito na lang siguro tong vlog na to. Maraming salamat sa mga nanood. Ride safe always. Thank you.